Sinasabi nila na ang Hong Kong daw ay lungsod ng mga pangarap. Kapag nakatayo ka sa Victoria Peak sa gabi, ang mga nagtataas ng gusali ay tila mga hiyas na nagniningning sa dilim. Puno ng yaman, pag-asa at bagong simula. Ngunit para sa aming mga domestic helper na nasa likod ng mga nakasarang pinto ng mga apartment, ang Hong Kong ay hindi gawa sa mga hiyas. Ang Hong Kong ay gawa sa amoy ng disinfectant, sa walang katapusang pagpupunas ng sahig, paglilinis at pag-aalaga sa mga matatandang hindi mo kadugo, at sa matinding pangungulila na dumarating sa tuwing papatayin mo na ang ilaw sa gabi. Isa akong single mama. Iniwan ko ang 7 taong gulang kong anak sa Pilipinas para magsilbi sa pamilya Chan sa North Point. Araw-araw nilulunok ko ang aking pagkatao upang maging isang makina sa sumusunod sa bawat utos o na sumusunod sa bawat utos ng aking mga amo. Sanay na ako sa hirap. Sanay na ako sa paninigaw. Pero ang hindi ko pinaghandaan ay ang pagdating ng isang tao na titingnan ako hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babae. Si Y. Kit, ang nakababatang kapatid ng amo ko. Ito po ang kwento ng aking lihim. Ito po ang aking OFW confession. Hello po, Miss Kay, at sa lahat po ng tagapakinig ng channel ninyo. Hindi po madali ang buhay dito sa Hong Kong. Kung iisipin, parang laging nagmamadali ang lahat ng bagay. Mula sa mabilis na paglakad ng mga tao sa MTR station hanggang sa walang humpay na tunog ng tram sa labas ng bintana ng apartment ng maamo ko rito sa North Point. 18 palapag. Doon umiikot ang mundo ko sa pag-aalaga kay Apo. Ang ulyanin at masungit na nanay ng amo kong si Mr. Chan, Wyman. Single mom po ako, Miss Kay. Ang tanging nagpapatatag sa akin ay yung 7 taong gulang kong anak na siyang lagi kong kinakausap sa video call. Para sa kanya, titiisin ko ang matatalas na salita at mataas na boses ng amo kong babae, si Mrs. Chan Meiling, na tila laging may hinahanap na mali sa bawat sulok ng bahay. Dali, did you mop the kitchen floor twice? It still feels sticky. Sigaw ni Madam Meiling mula sa sala habang nag-aayos ng kanyang mamahaling bag sa tapat ng salamin. Yes, ma'am. I wipe it with disinfectant as you instructed. Sagot ko habang mabilis na nagpupunas ng mga kamay sa aking apron at lumabas mula sa kusina. Do it again before Wykit arrives. And make sure Apple takes her medicine on time. Joe's son should be peaceful, not messy. Dagdag pa niya, bago tuluyang lumabas ng pinto kasamang asawa para sa kanilang weekend golf trip sa Shenzhen. Heto na naman, bulong ko sa sarili ko habang dahan-dahang sinasara ang pinto. Weekend, ibig sabihin, darating ang nakababatang kapatid ni Mr. Chan. Darating si Wykit. Si Chan Wykit, ang nakababatang kapatid ng amo kong lalaki. Nakatira at nagtatrabaho siya sa Kowloon bilang isang IT consultant. Ngunit tuwing Sabado at Linggo ay regular siyang pumupunta rito sa North Point upang dalawin ang kanilang matandang ina. Taliwas sa amo kong lalaki na laging formal, seryoso at tila may pader sa pagitan namin, si Wykit ay may ibang aura. Mas magaan, mas madaling lapitan, at higit sa lahat, hindi niya ako tinitingnan na parang isang kasambahay lang na walang muka at pakiramdam. Eksaktong 11:00 ng umaga, binuksan ko ang pinto at tumambad sa akin si Wykit, bit-bit ang isang supot ng sariwang prutas at paboritong egg tarts ni Apo mula sa sikat na bakery sa kanto. Hi Deli, good morning. Bati niya sabay ngiti. May bahagyang pagod sa kanyang mga mata dahil sa mahabang oras ng trabaho sa buong linggo. Pero hindi nawala ang bagsak ng kanyang buhok na tila palaging bagong gising.
Good morning, Mr. Wykit. Come in. Your brother and Mrs. Mailing already left for the weekend. Sabi ko habang kinukuha ang supot na dala niya upang ilagay sa kusina. Oh, please. Just Wykit. How many times do I have to tell you, Deli? We are almost the same age. Biro niya habang nagtatanggal ng sapatos at sinusuot ang pambahay na tsinelas. Ngoho, guay. I'm so tired. The traffic at the Cross Harbor Tunnel was terrible today. Sit down first. I will make you some tea. Laisyong yamot ya. What do you want to drink? Tanong ko. Sinusubukang gamitin ang kaunting Cantonese na natutunan ko sa loob ng 2 taon ko rito para maging magalang. Natawa siya ng bahagya. Isang tunog na laging nagpapagaan ng mabigat kong dibdib. Your Cantonese is getting better, Daddy. Just green tea, please. Thank you. Habang nandun ako sa maliit at masikip na kusina at nagpapakulo ng tubig, pinanood ko siya mula sa siwang ng pinto. Lumapit siya sa kanyang ina na nakaupo sa wheelchair malapit sa bintana. Tinitingnan ang malabong tanawin ng Victoria Harbor. Hinawakan niya ang kulubot na kamay ng matanda at kinausap ito sa malambing na tono ng kanilang lengguwahe. Abo, lasik jerfan maya. Mom, have you eaten yet? I bought egg tarts for you. May kung anong kurot sa puso ko sa tuwing nakikita ko ang eksenang yun. Naalala ko ang sarili kong nanay sa probinsya na siyang nag-aalaga sa anak ko habang ako ay narito. Nagpapakapagod at nag-aalaga ng pamilya ng ibang tao sa banyagang lupain. Lumipas ang mga oras na normalang takbo ng bahay. Nakatulog si Apo pagkatapos uminom ng kanyang mga gamot sa hapon. Naiwan kaming dalawa ni Wykit sa sala. Habang sa labas ay biglang bumuhos ang ulan. Isang tipikal na hapon ng tag-ulan sa Hong Kong na nagpapalabo sa mga nagtataas ang gusali sa labas. Ang ingay ng patak ng ulan sa aircon compressor ay tila nagkulong sa amin sa isang mundong hiwalay sa abalang syudad. Nagpupunas ako ng mga estante ng mga mamahaling display ni Madam nang bigla siyang magsalita mula sa hapagkainan kung saan nakabukas ang kanyang laptop para sa ilang natitirang trabaho. Dali, you can take a break. You've been cleaning since this morning. Sit down for a bit. Wika niya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Ngunit may malambot na tono sa kanyang boses. It's okay. I need to finish this before dinner. Baka kasi magalit si Ma'am kapag may nakita pang alikabok. Sagot ko naman. Pinipilit na maging abala para maiwasan ang kakaibang katahimikan na unti-unting nabubuo sa pagitan naming dalawa. No, sit down. Let's have some tea together. I bought these egg tarts for everyone. And Apo only ate one. Pagpupumilit niya, sabay hilas isang upuan sa tapat ng pwesto niya. Hindi na ako nakatanggi. Umupo ako sa dulo ng lamesa. Medyo nag-iilang dahil hindi ako sanay na may amo o kapatid ng amo na nakipag-usap sa akin ng pantay, lalo na't kaming dalawa lang ang gising sa loob ng bahay. How is your son in the Philippines? Biglang tanong niya. Nabigla po ako. Hindi ko akalaing natatandaan niya ang kwentong nabanggit ko lang nang minsang mag-abot kami sa kusina buwan ng nakalipas na. He is fine. Growing up so fast. He is 7 now. Sagot ko. Ramdamang biglang pagsikip ng dibdib dahil sa matinding pangungulila na pilit kong tinatago sa araw-araw. Sometimes, it's hard. I miss his first day of school this year. I could only watch him through a short video call. Tiningnan ako ni Wykit nang may malalim na pag-unawa, Miss Kay. Pinaba niyang takip ng kanyang laptop at tumitig sa akin. It must be incredibly difficult for you, leaving your own blood, your own child, just to take care of someone else's mother. I appreciate what you do for my mom. Really. My brother and Mailing, they can be strict and demanding, but your heart is gold, Ellie. Sa simpleng mga salitang yun, parang may kung anong matibay na pader ang gumuho sa loob ko. Dito sa Hong Kong, sanay akong tinuturing na parang isang makina. Tagaluto, tagalinis, tagalaba. Para bang walang sariling emosyon. Pero sa mga oras na yun, nakita ako ni Wykit bilang isang tao. Isang ina, isang babae na napapagod din
at nangangailangan din ng kalinga. Thank you, sir. That means a lot to me. Bulong ko habang pilit na pinipigilan ang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Yumuko ako para itago ang aking emosyon at ang pumumula ng aking muka. Ngunit bago ko pa magawa yun, naramdaman ko ang biglaang init ng kanyang kamay sa ibabaw ng aking palad na nakapatong sa lamesa. Nagangat ako ng tingin. Gulat at kabado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may halo-halong lungkot, paghanga, at isang emosyong matagal ko nang hindi nararamdaman mula nang iwan ako ng ama ng anak ko. You are a very strong woman, Deli. And you are beautiful. You don't deserve to feel alone here. Seryosong sabi niya. Ang boses niya ay naging mas mababa, mas malalim at punong-puno ng sinseridad. We shouldn't do this. Your brother, my employers. Pabulong kong sagot sa English. Pilit na binabaw ang aking kamay, ngunit walang sapat na lakas para totoong humiwalay. May bahagi ng aking sarili, Miss Kay, na matagal na talagang nauuhaw sa ganoong uri ng pagpapahalaga at init. Ang pagiging single mom at isang dayuhang manggagawa ay isang mahabang laban ng kalungkutan. At sa mga sandaling iyon, ang hawak ni Waikit ay tila isang silong sa gitna ng malakas na bagyo sa Hong Kong. I know. Bulong niya, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ko. Sa halip, tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa pwesto ko. Ang anino niya ay tuluyang lumilim sa akin. I can't help it every time I see you. Nang magtagpo ang aming mga tingin sa malapitang distansya, tuluyang nawala ang tunog ng ulan sa labas ng North Point. Ang tanging narinig ko na lang ang mabilis at malakas na tibok ng aking sariling puso. Nung yumuko siya, Miss Kay, at dahan-dahang dinikit ang kanyang mga labi sa akin, hindi ko na siya nagawang iwasan pa. Masarap, mainit, at punong-puno ng bawal na pananabik. Doon, sa maliit na spasyo sa pagitan ng kusina at ng kwarto ng kanyang ina, nagsimula ang isang lihim na ugnayan na alam kong babago at magpapagulo sa buhay ko rito sa Hong Kong. Ang gabi pagkatapos ng unang halik na iyon ay naging isang mahabang serye ng isang gising na panaginip. Hindi ako halos makatulog sa aking maliit na kwarto. Ang utility room nakasya lamang ang isang maliit na kama at ang aking maleta. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nararamdaman ko pa rin ang init ng mga labi ni Waikit at ang mahigpit niyang pagkakahawak sa aking kamay noon. Hanggang ngayon naaalala ko pa rin yun, Miss Kay. Alam kong mali. Alam kong bawal. Sa batas ng Hong Kong at sa kontrata ko, ang isang domestic helper ay madaling mapalayas kapag nalaman ng mga amo niya na may kababalaghang nangyayari sa loob ng pamamahay nila. Pero ang puso, kapag matagal nang nagutom sa pagmamahal, ay madaling matukso sa kaunting mumu ng atensyon. Kinabukasan, nandun ako sa may kusina. Nagbabalat ng patatas para sa lulutuing tanghalian nang marinig ko ang kanyang mga yapak. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko. Good morning, Deli. Bati niya. Ang boses niya ay may bahagyang paos ngunit punong-puno ng lambing. Good morning, sir. Pabulong kong sagot. Hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. I'm just preparing breakfast for you and Apo. Lumapit siya sa akin. Napakalapit na amoy ko ang bango ng sabon na ginagamit niya sa paligo. Tumingin muna siya sa direksyon ng kwarto ng kanyang ina bago dahan-dahang hinawakan ang aking bewang mula sa likod. Nagulat ako. Please, Apo might wake up or my employers might return early. Pagmamakaawa ko, bagamat hindi ko magawang itulak ang kanyang mga kamay. Don't worry, they called earlier. Their friends invited them for lunch in Shenzhen. They won't be back until late tonight. Bulong niya sa aking tenga, sabay halik ng magaan. I really like you, Deli. I couldn't stop thinking about you last night.
Ang kanyang mga salita ay parang musika na pilit kong iniiwasang pakinggan, ngunit patuloy na bumibihag sa akin. Sa buong araw na iyon, habang tulog si Apo o habang nanunood ng telebisyon, bawat sulok ng apartment ay naging saksi sa aming nakaw na sandali. Mga simpleng sulyap habang nag-aabot ng plato, mga haplos sa likod kapag nagkakasalubong sa maliit na pasilyo, at ang mga maiinit na halik sa loob ng aking silid. Habang ang buong Hong Kong sa labas ay abala sa kani-kanilang buhay. 8:00 na ng gabi nang marinig namin ang pagtunog ng susi sa pinto. Agad kaming naghiwalay ni Wykit. Siya ay naupo sa may sofa at nagkunwaring nagbabasa ng kanyang tablet, habang ako naman ay mabilis na tumayo sa tabi ng wheelchair ni Apo. Nag-aayos ng kanyang kumot. Pumasok sina Mr. Wyman at Mrs. Meiling. Bit-bit ang ilang supot ng mga binili mula sa mainland. Pagod ang kanilang mga mukha, ngunit ang mga mata ni Meiling ay agad na gumala sa buong sala upang maghanap ng anumang dumi. "You still here?" Bati ng amo kong lalaki sa kanyang kapatid gamit ang kanilang salitang Cantonese. "Did you do anything today?" "Nothing much, brother. Just spend time with mama and finish some work," sagot ni Wykit. Ang boses niya ay kalmado at tila walang anumang tinatagong sikreto. Agad na bumaling sa akin ang amo kong babae. Ang kanyang boses ay bumalik sa pamilyar na talas nito. "Dali? Did you give up her evening dose? Why is her teacup still on the table? I told you to wash everything immediately." "Yes, ma'am. I already gave the medicine. I was just about to clean the cup," sagot ko. Pinapanatili ang aking ulo na nakayuko bilang tanda ng paggalang. Bagamat ang aking kamay ay bahagyang nanginginig dahil sa kaba. Tumingin si Wykit sa direksyon ko. May bahid ng pag-aalala at inis sa kanyang mga mata para sa paraan ng pakikitungo ng kanyang hipag sa akin. "Meiling, Del has been working all day. The house looks perfectly clean. Don't be too hard on her." Biglang tinaas ng amo kong babae ang kanyang kilay. Nagtataka sa biglaang pagtatanggol ni Wykit. "Wykit, you don't know how these maids work. If you give them an inch, they will take a mile. You have to be strict, or they will get lazy." Bawat salita ng amo kong babae ay parang sampal sa aking pagkatao. Ngunit mas masakit ang katotohanan na kailangan kong lunukin ang lahat ng ito upang manatili sa aking trabaho. Tumingin ako kay Wykit at sa pamamagitan ng aming mga mata, nag-usap kami. Binigyan niya ako ng isang banayad na tingin na tila nagsasabing, "Pasensya na, tiisin mo muna." Lumipas ang mga linggo at ang aming relasyon ni Wykit ay mas naging malalim miski, ngunit mas naging mapanganib naman. Hindi na sapat ang mga nako na sandali sa loob ng apartment sa North Point. Natatakot ako na baka isang araw ay bigla kaming mahuli ng amo kong babae na kilalang kilala kong mapagmatsyag at walang pakundangan kung magusisa. Isang Biyernes ng gabi, habang naguhugas ako ng pinggan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero sa aking WhatsApp. "Dali, it's Wykit. Meet me this Sunday. Don't go to your usual place with your friends. Meet me at Central, near the General Post Office at 11 a.m. I want to spend the day with you." Kinabahan talaga ako. Ang linggo ay ang aking day off. Ang tanging araw kung saan malaya ako makipagkita sa aking mga kapwa Pilipina sa Central o Causeway Bay para mag-usap, kumain ng pagkaing Pinoy at magpahinga mula sa bigat ng trabaho. Ang pagsasama namin ni Wykit sa labas ay nangangahulugang kailangan kong magsinungaling sa aking mga kaibigan. Ngunit nanaig ang pananabik. Noong linggong yon, nag-ayos ako ng aking sarili ng higit sa madalas kong gawin. Naglagay ako ng konting lipstick at sinuot ang aking pinakamagandang damit. Pagdating ko sa Central, sa gitna ng libo-libong mga OFW na naglalatag ng mga karton at nagkakantahan, hinahanap ng aking mga mata si Wykit. Natagpuan ko siya sa isang maskuyom na sulok, malapit sa pier ng ferry papuntang Tsim Sha Tsui. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt, maong at isang itim na sombrero para hindi madaling makilala
kung sakaling may makakita sa aming kakilala ng kaniyang pamilya. Dali, tawag niya nang makita ko. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. You look beautiful today. Thank you. I was so nervous while walking here. There are so many Filipinos around. Baka may makakilala sa akin at magsumbong kay madam. Hinihingal kong sabi habang pilit na tumitingin sa paligid. Don't worry. We will leave this area. Let's go to Stanley. Mungkahin niya sabay hila sa aking kamay upang sumakay ng bus. Sa Stanley, isang magandang lugar sa katimugang bahagi ng Hong Kong Island na kilala sa mga tabing dagat at European-style mga restaurant. Naramdaman ko sa unang pagkakataon, Miss Kay, ang maging isang normal na tao. Isang normal na babaeng kasamang kanyang kasintahan. Kumain pa nga kami noon sa isang maliit na cafe. Naglakad sa tabi ng dagat at nagkwentuhan tungkol sa aming mga pangarap. Dali, what if we don't have to hide? Biglang tanong niya habang nakatanaw kami sa umaalo na dagat. What if you stop working for my brother and I find you another place? Or you just stay with me? Napatigil ako sa paglalakad. Tinignan ko siya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ngunit alam ko ang realidad ng buhay dito. You know, it's not that simple. Malungkot kong sagot. I am a domestic helper. My visa is tied to your brother's contract. If I leave, I only have 2 weeks to find a new employer or I will be deported. And your family, what will they say? A Chinese man from a good family having a relationship with a Filipina maid? Your brother and Mei Ling will never accept this. Humarap siya sa akin at hinawakan ng magkabila kong balikat. I don't care about what Mei Ling thinks. She is narrow-minded, but I care about you. Ngoyle. Dali, I don't want to see you being treated like a slave in that house anymore. Ang marinig ang salitang I love you mula sa kanya ay nagdulot ng matinding kaligayahan. Ngunit kasabay nito ay ang isang malalim na takot. Ang pag-ibig sa pagitan ng isang OFW at ng kapatid ng kanyang amo ay parang isang magandang kastilyong buhangin. Sa pelikula lang to nangyayari. Isang malakas na alon lang mula sa katotohanan, maaari itong maglaho na parang bulat. Ang pagbabalik sa apartment sa North Point pagkatapos ng araw na iyon sa Stanley ay parang pagising mula sa isang napakagandang panaginip ko. Eto na naman ako, Miss Kay. Haharapin ko na naman ng isang malupit na katotohanan. Pagpasok ko pa lang talaga nun sa pinto, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong na sa akin. Nandun ang amo kong babae. Nakakurus yung mga braso niya habang pinapanood ako na magtanggal ng sapatos. You're late, Deli. It's already 8:30 p.m. I told you to be back by 8 because Apo was throwing tantrums this afternoon. Masungit na bungad niya. Tinignan ako mula ulo hanggang paa. Tila may hinahanap na kakaiba sa aking itsura. I'm sorry, Mama. The bus from Hong Kong Island South was a bit delayed due to traffic. Pagsisinungaling ko habang mabilis na naglalakad patungo sa aking kwarto para magpalit ng uniforme. Kumaba ang dibdib ko. Alam kong kailangan kong mag-ingat. Ang bawat kilos ko ngayon ay may kaakibat na panganib. Mula sa gabi na yon, mas naging mahirap ang sitwasyon. Dumating yung sumunod na weekend at kasabay nga nito, Miss Kay, ang muling pagdating ni Wykit. Ngunit sa pagkakataong to, hindi umalis sina Mr. Wyman at Mei Ling. Nagpasya silang manatili sa bahay para sa isang pampamilyang hapunan, isang traditional na Chinese dinner upang ipagdiwang ang nalalapit na kaarawan ni Apo. Buong hapon akong nagkulong sa kusina upang ihanda ang mga putahe. Nagluto ako ng steamed fish na may luya, braised abalone at ang paboritong sabaw ni Wyman na may iba't ibang traditional na herbs. Pawis na pawis ako at pagod na pagod. Pero wala naman akong karapatang magreklamo. Nung ihain ko yung mga pagkain sa bilog na lamesa sa sala, naroon na silang lahat. Nakaupo si Wykit sa tabi ng kanyang kapatid habang ang amo kong babae naman ay abala sa pag-aasikaso kay Apo. Nagtagpo ang mga mata namin ni Wykit habang naglalapag ako ng mangkok ng sabaw. May lungkot at pag-aalala sa kanyang mga tingin. Isang lihim na mensahe na tanging kaming dalawa lamang ang nakakaunawa.
Daddy, did you put too much salt in this soup again? Biglang tanong ng amo kong babae pagkahigop ng unang kutsara. Not good to drink. I told you. Apple has high blood pressure. I only put a little, ma'am. Just like before. Mahina ko namang sagot habang nakatayo sa isang sulok. Naghihintay kung may iba pa ba silang ipag-uutos. Don't talk back. If I say it's salty, it's salty. Mataas ang boses na sabi ng amo kong babae. Nakita kong nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wykit. Binaba niya ang kanyang mga chopstick nang may tunog sa ibabaw ng lamesa. Meiling, the soup tastes perfectly fine to me. You are just looking for a reason to complain. Daddy worked the whole afternoon to cook this for our family. Napatigil sa pagkain ng amo kong lalaki at tumingin sa kanyang kapatid. Ang buong sala ay biglang naging tahimik. Ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang ungol ni Apo na naghahanap na ng pagkain. Why, kid? Why are you always defending the maid lately? May pagdududang tanong ng amo kong babae. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatitig sa kanyang bayaw. Every time I reprimand her, you always have something to say. Is there something going on here that we don't know? Bumilis ang tibok ng puso ko. Parang gusto kong maglaho na lang sa kinatatayuan ko. Tumingin ako sa may sahig. Hindi dumediretso ng tingin kahit kanino. Sa kanila. She is a human being, Meiling. She deserves respect. That's all. Malamig na sagot ni Wykit. Bagamat bakas sa kanyang boses ang pinipigilang galit. Enough! Sa wakas ay sumabat na ang amo kong lalaki sa kanilang sariling lingwahe. Ang kanyang boses ay may otoridad bilang panganay. Eat your food. Don't argue in front of Mama. Wykit. Don't meddle with how Meilings manages the household. It is her responsibility. Natahimik na tuloy ang lahat noon. Ngunit ang tensyon sa hangin ay nanatiling mabigat. Alam ko mula sa sandaling yon, ang mga mata ni Meiling ay mas lalong magiging mapagmatsyag sa bawat galaw ko. Kinabukasan, Lunes ng umaga, maagang umalis si Wykit para pumasok sa kanyang opisina sa Kowloon. Naiwan muli ang pamilyar na rutina sa bahay. Umalis na rin ang dalawa kong amo para sa kanilang mga trabaho. Kaya naman kami na naman ang naiwan ni Apo. Dahil sa puyat at sa dami ng iniisip, naging medyo lutang ako sa aking mga gawain. Matapos kong paliguan at pakainin si Apo, iniwan ko muna siya sa sala habang pumapasok ako sa master's bedroom ng amo kong babae upang magligpit ng mga sapot ng kama at mag-vacuum. Habang nag-aayos ako ng mga unan noon, tumunog yung cellphone ko. Isang mensahe mula kay Wykit ang bumungad sa akin. Good morning, my beautiful Deli. I miss you already. Can't wait for the weekend. Ngoyle. Napangiti ako at naupo sa gilid ng kama upang mag-reply. Sa ilang sandali, nawala ako sa mundo ng aking mga obligasyon, Miss Kay. Nakalimot ako. Nakalimutan ko yung oras. Nakalimutan ko kung nasan ako noon. Hindi ko na malayan na bumukas yung pinto ng apartment. Ang akala kong mamayang gabi pa darating na amo kong babae, biglang pumasok sa kwarto dahil may nakalimutan daw siyang importanteng dokumento para sa kanyang opisina. At nakita niya ako. Kung anong ginagawa ko. Napatayo ako sa gulat. Mabilis kong tinago ang aking cellphone sa likod ko. Ngunit huli na ang lahat. Nakita niya akong nakaupo sa kama niya at nagsi-cellphone. Ang mukha ng amo kong babae ay nagtagis sa galit nang makita niya nga akong umupo o nakaupo sa kanyang kama at may hawak pang cellphone sa oras ng trabaho. Daddy, what do you think you are doing? Sigaw niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong apartment. Are you getting paid to sit on my bed and play with your phone? Show me that phone right now. Sabi niya. Mabilis na umakyat ang dugo sa aking mukha. Ang buong katawan ko ay naging kasing lamig ng yelo habang nakatitig sa nanlilisik na mga mata ng amo kong babae. Sobrang higpit ng pagkakahawak ko na sa cellphone ko sa likod ng aking balakang. Pakiramdam ko noon hawak ko isang bomba
na anumang oras Miss Kay sasabog at wawasak sa aking buhay. Ma'am, I'm sorry ma'am. I was just checking message from home about my son. Pagsisinungaling ko. Habang ang boses ko ay nanginginig sa matinding takot. Give it to me. Don't you understand? Give me the phone. Sigaw niya, sabay hablot sa aking braso. Sa taranta ko, hindi ko agad nabitawan yung cellphone, kaya nagkaroon kami ng maikling agawan. Ngunit dahil sa takot na mas lalo siyang magalit, binitawan ko rin to. Agad na tiningnan ng amo kong babaeng screen. Swerte kong bago pa niya makuha, ay kusang naglak ang phone. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi ng aking paghukom. Nakita niya yung lock screen notification. Hindi naman nakasulat ang pangalan ni Wykit dahil hindi ko talaga to sinave para sa seguridad ko, para secure. Ngunit yung last na line na nakasulat sa English at Cantonese ay malinaw na nabasa ni Madam sa preview ng notification. Can wait for the weekend. Ngayon eh. Natahimik ang buong kwarto. Tumingin sa akin yung amo kong babae, tapos sa screen ng phone ko. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang mapanganib na ngiti ng isang tagumpay. Bilang isang Chinese, pamilyar siya sa numero ng kanyang sariling bayaw. Alam niya ang estilo ng text ni Wykit. So, this is why he was defending you last night. Bulong niya sa isang mapanganib na tono ng English. You cheap, gold-digging woman. You come to my house to work. And you seduces my husband brother. Hong Kong doesn't need you. You are a disgrace. Ma'am, please, it's not what you think. Umiiyak kong pagmamakaawa. Lumuhod ako noon. Lumuhod ako. Tinanggal ko ang dignidad ng aking sarili. Please, don't fire me. My son, my family in the Philippines depends on me, Mama. Please, shut up. Pack your things right now. You're terminated. Effective immediately. Pasigaw niyang utos bago mabilis na lumabas ng kwarto upang tawagan ang kanyang asawa. Hindi nagtagal ay dumating ang amo kong lalaki. Kasunod niya si Meiling na halatang galit pa rin habang hawak yung cellphone ko. Is everything she did true? Malamig na tanong ni Mr. Wyman kay Meiling. Yes, I saw everything. I also found their messages. Sagot nito. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Deli, we trusted you. Hindi ako makapagsalita. Yumuko lang ako habang patuloy ang pagpatak ng aking mga luha. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Your employment will be terminated effective immediately. Mahinahon ngunit mariing sabi niya. Tomorrow morning our agency will come here to assist you with the termination process. Please, Daddy, pack all your personal belongings tonight. Tumango lamang ako. Wala na akong magawa. Hindi na niya ako pinagsabihan pa. Hindi rin naman ako sinigawa ng amo kong lalaki. Ngunit mas mabigat naman ang bawat salitang binitawan niya kaysa sa anumang sigaw. Bago siya umalis ng silid, huminto pa siya sa may pintuan. We welcome you into our home. We treated you as family. I hope you understand why we can no longer allow you to stay. Tuluyan na silang lumabas ng kwarto. Napaupo ako sa gilid ng kama. Habang tahimik na nililigpit ang lahat ng gamit ko. Wala na akong lakas pang umiyak. Kinabukasan nga dumating ang kinatawan ng agency. Tinulungan nila akong tapusin ang clearance at kunin ang huling mga dokumentong kailangan. Pagkatapos noon ay sinama nila ako sa kanilang accommodation kung saan pansamantalang nananatili ang mga domestic helper na naghihintay ng bagong employer. Umasa ako. Umasa talaga ako. Ilang araw akong umasa na baka mayroon pang tumanggap sa akin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong tinanggap ang katotohanan. Masyado nang maikli ang natitirang panahon ko sa Hong Kong at wala ng employer na handang magproseso ng panibagong kontrata sa ganoong sitwasyon. Pinayuhan ako ng agency na umuwi na muna sa Pilipinas. Hindi ko na yon tinutulan pa. Hindi na rin kami nagkita ni Wykit. Mula nung araw na umalis ako sa apartment nila. Wala ako natanggap na message mula sa kanya
Marahil ay kinausap siya ng kanyang kapatid. Siguro yun na rin ang pinakamabuting gawin naming dalawa. Ilang araw ang lumipas, bitbit ko na yung maleta ko at boarding pass pa uwi ng Maynila. Habang hinihintay kong tawagin yung flight ko, napaisip ako kung paano nga ba nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung magsisisi ba ako. Kasi naging masaya din naman ako. Pumunta ako sa Hong Kong para mabigyan sana ng mas magandang kinabukasan yung anak ko, pero heto ako ngayon. Umuwi. Nadala-dala ang isang pagkakamaling habang buhay kong pinagsisisihan. Nang tuluyang lumipad ang eroplano, tahimik kong minasta ng unti-unting pagliit ng Hong Kong sa bintana. Doon ko iniwan ang isang pag-ibig na hindi kailanman dapat nagsimula, na hindi ko dapat pinatulan. At dalang mabigat na aral na yon, umuwi ako ng Pilipinas, Miss Kay, upang magsimulang bumangon para sa anak kong matagal nang naghihintay sa aking pagbabalik. So yon, Miss Kay, nandito na po ako sa Pilipinas. At pinagkakabisihan ko ang pagtitinda ko online ng mga merienda at kung ano-ano pa. Miss Kay, hanggang dito na lang po yung kwento na ibabahagi ko sa inyong channel. Maraming salamat po sa pag-ere po ng kwento kong ito. Ako, si Daddy. Isang Pinay na umibig lamang, nagkamali, at ngayon pinipilit bumangon. God bless po sa inyong lahat.